Na part 3 na tayo. Ito nga yung umaayaw na si Mrs. sa inyo. Pagpalagay na umalis ng bahay nyo, nagpunta nga sa kanyang nanay. Tapos sinasabi niya na mahal ka pa rin niya pero kailangan niyang lumayo. Kailangan niya ng space. Pero yun nga, nalilito ka kasi sinabi niya na mahal ka pa niya pero ayaw niyang bumalik sa'yo. So ano ang nangyayari dito? Ito kasi ang masakit na katotohanan dito na hindi lahat ng may nararamdaman pang pagmamahal, sinasamahan ng gawa para bumalik sa'yo. So ito yung mahirap kasi aasahan natin, ay may pag-asa pa kasi sabi naman niya, mahal niya pa ako, kaso ayaw niya pang umuwi, ayaw niya pang makisama sa akin. So ano talaga ang tunay na nangyayari dito? Ayan, welcome back sa aking channel. Ako pong muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Yung topic po natin ngayon, pang part 3 na tayo. Yung part 1 natin, bakit umaayaw ang mga babae kahit walang third party? Yun yung part 1 natin. At dyan sa video na yan, kasama na rin yung part 2, yung paano maibabalik yung inyong mga misis kung umayaw na at may tsansa pa ba na bumalik. Ngayon, part 3 tayo. Eto na, yung mga senyales na hindi na siya babalik kahit na nararamdaman pa ng misis mo na may konti pa siyang pagmamahal sa'yo. Pero ayaw na niyang bumalik. So ito yung part 3 natin. So ngayon, ang intindihin natin dito, yung pag sinabi pa ng misis mo, oo, mahal pa naman kita, kaya lang ayoko nang bumalik sa'yo. Di ba nakakalito pag ganyan? Mahal niya pa ako pero ayaw niya nang bumalik. Kasi nga, halimbawa ng napagod na si misis sa'yo or ayaw na talagang makisama, dito tayo sa wala pa ring third party ha. Wala pong, sa topic na to, walang lalaki, walang ibang lalaki, walang third party. So ngayon, pag-usapan natin ang mga senyales na, oo, may nararamdaman pa si misis para sa'yo, mahal ka pa rin niya, nandun pa, meron pa, pero ayaw niya nang bumalik sa'yo. So ang unang-una dyan, walang effort. Sinabi nga niya na oo, mahal pa kita. Pero walang effort para bumalik sa'yo. Kahit man lang mag-message sa'yo. Diba? Kasi ikaw lang ang nagsisimula lagi ng message, ikaw lang ang tumatawag, at ikaw lang ang nag-aayos. Pero walang effort. Kapag walang effort, ibig sabihin walang intensyon na bumalik sa'yo. So ito yung senyales na number 1. Yung senyales number 2, kapag komportable na siya nang wala ka. Dati, parang hindi siya mapakali nang hindi ka nakikita, hindi siya feeling safe kapag wala ka sa tabi niya. Dati, palagi kang hinahanap, pero ngayon, okay na okay siya nang wala ka. Nakapag-adjust siya ng tuluyan sa buhay nang wala ka. So, komportable siya nang wala ka. Sign number 3, hindi siya nakikipag-usap na ng malalim sa'yo. Diba? Halimbawa, mag-chat ka, isang tanong, isang sagot. Kung meron man kayo na pag-usapan tungkol halimbawa sa mga bata, isang tanong, isang sagot, hindi na malalim ang usapan. Mababaw palagi ang usapan at napakalamig niyang kausap. So, parang walang connection. Yung wala na siyang ginagawa para mag-invest emotionally sa'yo. Pero kapag tinanong mo, hindi mo na ba ako mahal? Ang isasagot, mahal pa rin kita pero ayoko nang makisama sa'yo. So eto yun, makikita mo na yun. Sinabi, oo, dahil siguro baka ayaw kang masaktan or talaga namang meron pang pagmamahal na natitira, pero hindi na niya ipinapakita sa action. Talagang malamig na siya at talagang ayaw na niya. Kasi pwede yun na mahal ko pa pero ayoko nang makisama. Pagod na ako. Hindi ko na kaya. Ayoko nang bumalik sa ganong sitwasyon. So pwedeng ganon ang nangyayari dito. Sign number 4, hindi na to nagsiselos. Wala na. Dati kasi napaka-protective niyan sa kanyang emosyon, sa relasyon ninyo, napaka-protective niyan. Ayaw niya na merong siyempreng darating na tukso, kaya nagiging selosa, nagiging sensitive. Pero ngayon, wala na. Wala na siyang pake. Kaya may kasama ka, kaya may kadate ka, kaya ano man ang makita niya, wala na yung pakialam. Kasi wala na. Unti-unti na kasing nawawala yung kanyang interest sa'yo. At ganun din kung sinabi niya na mahal pa rin kita, pero unti-unti na rin nawawala yung attachment niyan o yung pagmamahal niyan sa'yo dahil sa mga ginagawa niya, dahil sa mga pinapakita niya sa'yo. Kasi nga pwedeng sinasabi lang na mahal pa rin kita, hindi niya masabi directly na talagang
yun nga. Pero sa gawa ka tumingin, so pag pinapakita niya itong mga bagay na to, ay hindi na to babalik. Ito yung mga senyales na hindi na babalik si Mrs. sa inyo. Meron na siyang boundary, ito yung number 5. Hindi na siya palaging available para sa'yo. Hindi katulad ng dati na lagi siyang nandyan para sa'yo, lagi kang inuunawa, lagi nag-a-adjust. Kahit pagod, nandyan para sa'yo. Ngayon hindi na. Pinoprotektahan na niya ang sarili niya. So yung sign number 6, hindi na siya re-reminisce, yung inaalala, yung magagandang memories nyo before, yung mga magagandang pinagsamahan nyo, wala na, hindi na yan iniisip. Wala na siyang reaction dyan at hanggat maaari, hindi na niya yun iniisip, hindi na niya yun pinagbibigyan ng atensyon. Yung parang ayaw niya na talagang maalala pa yung nakaraan kahit maganda pa ito. Yung sign number 7 naman, ito na nga, yung talagang sinasabi na sa'yo, harap-harapan, na hindi na siya babalik, pero hindi mo tinatanggap. Kasi nga, ayaw mong tanggapin. Kasi nga, nasa denial stage ka pa. Kasi nga, mahal mo. So, ang nagpapatagal dito, yung sakit. Diba? Nasasaktan ka kasi in denial ka na talagang ayaw na sa'yo ni Mrs. Ayaw na. So, ito yung medyo nagtatagal dahil ayaw mong tanggapin. Ang reality lang talaga dito, posible talaga na meron pang pagmamahal pero ayaw na niya. Ayaw na niyang makisama sa'yo. So magkaiba yon. Pwede yon. Pwedeng mangyari. Pwede po ba yun, Ate Lors? Mahal pa niya ako. Pero ayaw niya nang bumalik. Pwede. Pwede na may concern pa siya sa'yo, na meron pa siyang natitirang pagmamahal pero ayaw nang makisama. So magkaiba yon. So pagka ganito, ayaw nang makisama, may pagmamahal pa sa'yo, ang mangyayari dito, in the long run, mawawala na rin yung pagmamahal sa'yo. Unti-unti na rin yan talagang mawawala. So, ayaw na bumalik mawawala na rin yun. Kahit na nung sinabi niyang ayoko nang bumalik sa'yo, mahal pa kita, and then paglipas ng panahon, mabubura na rin yung pagmamahal niya sa'yo. So para sa akin lang, kung nandito ka sa sitwasyon na to, kung nararamdaman mo na talagang wala ng pag-asa at itong 7 signs na to ay nagawa na ng misis mo sa'yo, ay wag mong pilitin. Dahil ang taong gusto, yung gusto kang balikan, hihingi lang yan ng konting space, konting katahimikan, konting peace of mind para makarealize at maayos, and then babalik din yan sa'yo. But hihingi ng kondisyon. Halimbawa, may boundary na. Halimbawa, may bagong rules na magbabago ka na ba, ganito. Pero pag ayaw talaga, wag mo nang pilitin. So ngayon, idiretso na natin sa part 4. Yung part 4 natin, paano mag-move on kahit na umaasa ka pa. Ito na, kasi nga, dahil nga hindi masabi diretso ni Mrs. na wala nang pagmamahal sa'yo, meron pa, pero ayaw nang bumalik sa'yo. Di eto na nga, ang unang-una mong gawin, tatanggapin mo na talagang ayaw nang bumalik ni Mrs. sa'yo. So ngayon, paano ka ngayon mag-move on na umaasa ka pa? Diba ang hirap nun? Mag-move on ka na, sige na nga, tanggap ko na ayaw bumalik ni Mrs. pero parang hindi parang baka bumalik pa, baka may pag-asa pa. Paano ka mag-move on na umaasa ka pa? Kasi hindi ka makakapagsimula ng bagong yugto ng buhay mo kung hindi ka mag-move on, kung hindi ka magsisimula uli. Kaso nga, ang hirap kasi mag-move on ka na meron ka pang konting pag-asa. So, yan ang pag-uusapan natin sa part 4 at ito ang pinakamahirap kasi nag-move on ka nang hindi ka pa totally ready. So, ang unang-una talaga dito, palaging ganito kapag move on, acceptance. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan kahit napakasakit na wala na siya, ayaw nang bumalik sa'yo. Tanggalin mo na yung umaasa ka na baka bumalik pa siya, baka magbago pa ang sitwasyon, di ba? Tanggapin mo na, reality, wala na talaga, ayaw na talagang bumalik sa'yo. So, number 2, putulin mo na ang connection ninyong dalawa. Kung nag-uusap pa kayo tungkol sa pagbabalikan ninyo, putulin nyo na. Tapos yung nag-i-stalk ka, tinitingnan mo yung Facebook, umaasa ka, nangangarap ka pa, tanggalin mo na lahat yon para maka-move on ka. Pero kung meron kayong mga anak at kailangan nyo mag-usap para sa mga bata, gawin nyo yon. Pero yung tungkol sa inyong dalawa at pagbabalikan, itigil mo na yon. Tigil mo na yon. Kasi nandito tayo sa sitwasyon na talagang wala ng pag-asa, talagang ayaw na ni Mrs. bumalik. So, kailangan talaga hanggat maaari, no contact para walang trigger, iwas trigger, at iwas social media, huwag ka na mag-check-check. Pero yun nga, may exemption dito kung may pag-uusapan na
at may involved na bata, kailangan nyo mag-usap. Pero yun lang, iwasan na yung pag-uusap tungkol sa pagbabalikan ninyong dalawa. Pero kung wala namang mga bata, mas maganda totally putol lahat ang connection para mas mabilis kang makamove on. Yung step number 3, intindihin mong mabuti ano ba talaga yung nararamdaman mo. Kapag gusto mo siya, halimbawa, nakaramdam ka, halimbawa, gusto mo siyang kausapin, naisip mo siya, namimiss mo siya, normal lang yan. Maramdaman yan. Kasi nga, syempre, hindi ka pa nga totally ready na talagang ayaw na sa'yo ni Mrs. Pero tandaan na hindi lahat ng nararamdaman mo dapat mong sundin. Tumingin ka sa realidad. So, ang reality ay ayaw na ni Mrs. Tapos na. So, yun yung reality. So, wag mo na lang ispoilin yung nararamdaman mo na namimiss ko siya, gusto ko siyang kausapin. Kasi, doon ka na tumingin sa realidad. Wala na ayaw na talaga So, wag mo nang i-tolerate pa yung nararamdaman mo. Iwas ka na kaagad dyan. Kung naramdaman mo namimiss mo siya, magpaka-busy ka, di ba? Kung nararamdaman mo gusto mo siyang kausapin, magpaka-busy ka. So, gumawa ka ng paraan. Kasi, doon ka na sa realidad nawala na talaga. So, yung step number 4, ibalik mo ang sarili mo. Diba? Sino ako nung bago naging kayo? Anong nawala sa'yo? Dati ka bang nag-gym? Dati ka bang nagba-basketball? Yung mga hobby mo? Anong goal ang naputol? Bawa noon nag-aaral ka ng ganito, naputol dahil sa bumuo ng pamilya. Balikan mo, diba? Gawin mo, magpaka-busy ka. So, magkaroon ka ng panibagong buhay na magiging positive. Yung paunlarin mo ang sarili mo, paunlarin mo ang buhay mo. Tapos, step number 5, huwag mong i-romanticize yung nakaraan. Huwag mo nang balikan yung mga masaya naman kami, okay naman kami, magkasundo naman kami kapag ganito. Kalimutan mo na yon. Kahit yung mga, hindi lang yung good memories, no? Kahit yung mga iniyakan mo before, yung mga pangit na pinagsamahan ninyo, na aalala mo, lahat yan. Good memories and bad memories, kalimutan mo na lahat yon. Step number 6, tanggalin mo yung what if na yan. What if bumalik siya? What if magbago ang isip niya? Tanggalin mo yon kasi hindi ka makaka-move on. Walang katapusan yan. Paulit-ulit lang yan. Ikot-ikot lang cycle mo dyan. Purong sulong ang mangyayari sa'yo. So, imbes na isipin mo na paano kung bumalik pa siya, what if, ganito, palitan mo siya na ano kaya ang pwede kong gawin ngayon para sa sarili ko. Mag-focus ka sa sarili mo dahil baka magkaroon pa ng tsansa na makita ng asawa mo na ang laki ng pagbabago mo, mas pumogi ka, mas umasenso ka, baka dyan pa magkaroon ng realization si Mrs. na ay iba na siya ngayon, nagbago na siya, baka pwede ko na siyang balikan. Alam mo yun, kasi makakarating yan sa misis mo kung merong nagbago sa'yo. At mas maganda talaga kung ang pagbabago mo ay napakaganda, yung positive talaga. Pag yun ang nangyari, may posibilidad pa na si misis ay mag-isip-isip. Kasi pwede niya sabihin, ito lang naman yung gusto kong gawin niya, ito lang ang iniintay ko. At mukhang ganito na siya. So pwede, yung misis mo pa ang mag-approach sa'yo. So, pero kung pipilitin mo, walang mangyayari. Kaya talagang ang maging focus mo dito ay paunlarin mo talaga yung sarili mo. Step number 7, yun nga, priority talaga yung sarili mo araw-araw para makamove on ka. Kasi ang pag-move on ay decision yan. Hindi yan basta lang gagawin mo. Kailangan buong-buo ang decision mo na kailangan ko mag-move on. Kailangan kong umasenso, kailangan ko mas maging pogi, mas maging macho. So, pilitin mo na wag nang umasa, wag nang mag-message, wag nang bumalik sa nakaraan. Talagang sarili mo muna ngayon. Then, yung step number 8, tanggapin mo na may araw na mahirap. May araw na okay ka, may araw na strong ka. Then, may araw na babalik at babalik yung sakit. Down ka na naman, malungkot ka na naman. Normal lang yan. Kasama yan sa healing journey mo. Normal lang yan. Ang importante, kapag ka ganitong down ka, nalulungkot ka, alam mo ang gagawin mo. Paano mo i-replace yung kalungkutan na yan? Halimbawa nga na naisip mo siya, palitan mo ng magluto ka, or mag-jogging ka, or mag-gym ka, mag-basketball ka. Palitan mo ng action yung nararamdaman mo. Ang importante dito kasi makawala ka doon sa pain na nararamdaman mo. Hindi yung totally makalimutan mo siya kasi hindi talaga natin makakalimutan ang taong dumaan sa atin. Andyan yan, hindi natin yan makakalimutan. Ang dapat mong kalimutan at kailangan mong makaalis ay yung pain na nararamdaman mo. Tandaan nyo lang kasi na ang taong nagmamahal at talagang gusto pang ayusin yung relasyon, pipiliin ka pa rin at babalik pa rin sa'yo. So ngayon talagang ayaw nang bumalik. Ibig sabihin, desisyon na yan ni Mrs. na talagang umalis na.
at ayaw na. So kailangan mo talagang magpakatatag para sa sarili mo at para makamove on ka at makagawa ka ng panibagong chapter ng buhay mo. So ayun, yan na po ang ating part 3 and part 4 ay sana ay makatulong sa inyo ang video na ito. Maraming salamat po palagi sa panonood at sana ay nakasubscribe na rin po kayo. Thank you.